Sige, panoorin na natin to pala yung sagot ni BBM or yung recorded video na buhay pa siya. Oh, dito makikita nyo sa video na to, nilalaro niya yung aso. Oh, at dito rin sa video na to, makikita mo na nag-lose siya ng weight at mukhang medyo maputla at matamlay at ngiwi pa rin ng ngiwi. Oh, so tingnan nyo na ang nakakatawa rito, sino yung nag-ano sa kanya, nagvi-video sa kanya. Oh. Sino yung nagvi-video sa kanya? Sir, anong name ng dog? Si ano name ng dog? Pukin ng inang boses siya. Boses pa lang, mabibisit ka na eh. Tawin na teenager yarn. Si Claire Castro yung nagbi-video. Sir, anong name ng dog? Tangina niyan. Ang landi mo naman. Sinisidus mo ba? Kinikirenking mo ba si Bongbong? Puta, hindi na tinitigasan yan. Tsaka hindi titigasan sa iya. Puta, parehas na kayong losyang. Tsaka, baka hindi na tinitigasan to kaya siya na nagpapatira. Gago ka talaga. Hindi na ano lang kasi, Sir, anong name ng dog? Inang yan, hindi mo alam yung pangalan ng aso, nandiyan ka? Ilang beses ka na nakapunta dyan, hindi mo pa alam yung pangalan ng aso, tratado ka. Puro kakaarte yan, puro kakalandian. Ano yan, nilalandi mo ba? Inaagaw mo ba si Bongbong kay Inaagaw mo ba si Bongbong dyan kay Lisa Marcos? Bagay, parehas kayong mukhang panat na. Parehas kayong mukhang balatluya na. Walang hiya. Oh. Ano daw name ng dog? BBM, bilis. Ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi Laging ano yung boses niya, laging perky, no? Yung laging yung matinis. Ganyan daw pag taglibog eh. Oh, ganyan daw pag taglibog. Putang ina, laging matinis yung boses. Sir, ano name ng dog? Nang tinapay na yan. Alam mo pangalan ng aso na yan? Tingnan nyo, naglolokohan pa tayo. Kaya ka nga bumibisita dyan. Posible kinagat ka niya kung di ka kilala niyan. bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo siya sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Ay, naku. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Tignan nyo yung uso. Oh. Tignan nyo yung labi. Ganun ang ganun. Oh. Lakihan natin para makita nyo yung makita nyo yung galaw ng nguso niya. O, ayan. Natin. Ilakihan natin para makita nyo yung galaw ng nguso niya. Sige, pasok. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes. With most of the... Ba't hingal na hingal ka? O, hingal na hingal, no? Pucha, ganyan talaga. Baka yung baga niyan, ang galaw niyan, mga bahagya na lang dahil sa kung ano-ano ang sinisinghot niyan eh. cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. Ano yung mga nangyayari? Hindi daw niya pwedeng pagantayin lahat na nangyayari. Ano yung mga nangyayari na yan, BBM, kung talagang alam mo? O wala kang alam sa nangyayari. Basta lang, sinabi mo lang na may nangyayari at hindi mo pwedeng pagantayin yung mga nangyayari. Ano yun? Particular, specific. Ano yung mga nangyayari? And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave. Meron daw kayo napaniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, Ay naman, takin mo yan ang pinag-uusapan nila. Oh, yan ang pinag-uusapan nila, yung panaginip niya. Ang daming problema ng Pilipinas, no? Napakadaming problema ng Pilipinas. Tapos, ang pinag-uusapan nila dito, nila Dave Gomez, na itong mga cabinet secretary niya, puta kung ano yung napanaginipan niyang pagkain. Di ba? Pucha, ang dami namatay ng flood control, ha? Akala ko nga kung ang napanaginipan niya, sinisingil na siya ng mga kaluluwa ng mga namatay dahil sa pagnanakaw nila, eh. Yung pala, ang napanaginipan niya, steak. O, panoorin nyo. ang nangyari ito, kailangan for a few days,
hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Yun naman yung iniisip ko. Ang ina, no? Grabe, no? The insensitivity of this person na putsang ina, sa hirap ng buhay ng Pilipino, ang mga Pilipino halos walang makain. Tapos putang ina, nananaginip siya steak. Hindi mo napapanaginipan, sir, na yung mga kababayan ko naghihirap, kailangan galingan ko sa pagtatrabaho, kailangan itong mga ganitong programa, kailangan ganito, ganyan. Ang panaginip mo, steak, iba klase talaga, puta ina itong mga to, no? At sa tingin nila, tama itong ginagawa nila. Sa tingin nila, itong kwentuhan nila na ito, makabuluhan. Kasi very simple lang naman. If you want to prove people na you are okay, sabihin mo na you are okay, I'm okay. Meron akong sakit, pero, the doctors cleared me, hindi naman ako makakapag-record ngayon. Kung hindi ako i-clear ng doctors ko, and kung malala yung kalagayan ko, nasa ospital sana ako ngayon. But as you can see, nandito tayo ngayon sa living room namin. At nagvo-vlog ka pa, nandiyan ka, gabi na, nandiyan ka pa, pal ka. So, I'm okay. I'm just giving you the assurance that I'm okay. Bawal lang akong kumain ng mga solid, bawal lang ganito, but in general, it's okay. Yung function ng pagiging presidente ay hindi mahahamper dahil dito sa sakit ko. Normal lang po ito. And soon, maglalabas ako ng medical bulletin from my doctors para yung mga kababayan natin na nag-aalala, mawala yung pag-aalala nila. Pero pucha, hindi. Ang haba-haba nung usapan nila. Puros ka puros ka putahan. Paano yung nag-i-interview tanga? Sir, nanaginip daw kayo. Ano yung panaginip nyo? Putang ina niyan. Presidente ka ng Pilipinas, tapos putang ina, ilalathala nyo yung ganitong video na ang panaginip niya, nanaginip siya ng pagkain. Aray ko. Hindi ba pwede? Hindi ba? Ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. pwede na. Ayan. Oo. Good Sabi news niyo, na yan. kumain na ako ng hamburger. Ay, na. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng Awards nights. Awards nights? Ang inang abogado na to, inutil. mga outstanding government workers? Oo nga, oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Wag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kaagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already Another rubbing it to our noses, mga bossing, na meron siyang best medical team, best medical care that you can possibly get. Pero pwedeng imposible na makuha mo. Pag may access sila sa good medical care. Pero pag tayo mga Pilipino, wala. Bakit? Lagi niyong tatandaan, putang ina nito mga ito, yung pera ng PhilHealth, pinagnanakaw niyan. Yung supposedly pinababalik na 69 billion ba? Hindi pa nila naibabalik yan. Hayop yan. Tapos masarap ang maganda ang medical care niya. Samantalang kayo, mga kaibigan nyo, makakilala nyo, nanay nyo, tatay nyo, nasa ospital ngayon, makakilala nyo, are they getting the best medical care from this government? Sana all. Back in harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary. The creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today.
Oo. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, paano saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So, after And that, today, sir... today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Congratulations. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala eh, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi... Oh, hindi ba? Alam, yun yung hindi ko kasi magets talaga sa mga social media personalities, sa mga nagpo-post sa Facebook, sa nag-content. Bakit kasi natin ginagawang malaking issue itong health ni Bongbong? Eh, alam naman na natin for the longest time na may sakit man talaga to. Hindi lang sa tiyan, pati sa utak may sakit to eh. I mean, ba't kailangan natin ni hype? Eh, ikaw nga pinag-uusapan mo din, hindi kailangan natin pag-usapan para matapos na to. Oh, I have to tell yung mga followers natin, mga nanonood sa atin, na this is another diversionary tactic na kailangan na nating tapusin. We have to talk about it, pero once we talked about it, let's go back to the real issue, which is yung corruption sa gobyerno. Kasi parang minsan yan, dahil sa pagpapakalat din natin ng mga information, lalo na yung mga maling information patungkol sa health nito, baka mamaya kaawaan pa yan eh. Baka mamaya may mga tao pang makakuha pa ng simpatsya sa mga tao na kawawa naman to, buhay pa, pinapatay na. Diba? So, siya na mismo nagsasabi na okay siya. O anong pang pag-uusapan natin? Bakit pa natin pinipilit na buhay pa, humihinga pa, dalawa lang naman yan, buhay o patay. Kung buhay pa, o di buhay. Kung patay, di maganda. Tapos na problema natin. Yun lang naman eh, ang question dito eh. Bakit pa natin pinasasabog masyado yung tungkol sa health niya, na ganito, na ganyan, ano niya yan, delikado na yan, kailangan ng operasyon. Ano naman? Kung kailangan ng operasyon, tsaka kung halimbawa man, something happens to this person. Let's say for example, inoperahan siya tapos hindi naging tawag dito, epektibo yung operasyon sa kanya. May mangyari sa kanyang masama o everything is gonna be okay because si VP Sara ang VP eh. Siya ang hahalili eh. Papalit kay Bongbong if ever something happens. Huwag tayong magmadali. Sabi nga nila kapag nagmamadali, yung pag ang bunga ay hinog sa pilit, hindi yan masarap. O kaya nga, hindi ko talaga maintindihan talagang hindi ko masyadong sinakyan itong diverticulitis na to. Hindi ko rin pinagpo-post yung mga nagkakalat na mga kung ano-ano sa social media because to me, to my cause, hindi to relevant. Para sa akin, mag-focus ako doon sa flood control scandal. Mag-focus ako sa pagnanakaw, pagmumurahin ko itong mga to araw-araw hanggat hindi nakukulong ang mga hayop na ito. Doon tayo focus eh. Pero ito, kita nyo, maayos. Let's settle it now. Maayos ang halagayan niya. Buhay pa siya, humihinga pa. Hinihingal lang, galaw pa ng galaw yung panga. Nananaginip na siya ng steak, tapos kumain na siya ng hamburger. Balik na tayo ulit doon sa issue. Para putangin na sabihin nila, putya, wala na naman Namatay kaagad yung pinalabas nating issue na may malalang sakit. Malalang sakit na talaga nito yung utak, hindi yung tiyan.
Oh, yung sinasabi nyo, malamang nagpapatira sa puwet yan. Kaya kung ano-anong infeksyon ng ano niyan, ang inaabot ng laman loob niyan. Hanggat buhay yan, walang kwenta yan. Mga ano na yan, yung mga sakit-sakit na yan, Diyos ko po.